Sa mga oras na iyon, nasa duty si Bianca. Isa itong registered nurse at kasalukuyang nagtatrabaho sa isang private hospital. Simple at nagmula sa mahirap na pamilya at sa tulong ng kanyang tita Geraldine na nasa Canada, nakapagtapos siya ng kanyang pag-aaral sa kursong nurse. 3 taon na din siyang kasal sa isang businessman na si Zach Elcano. May-ari ng Elcano Holdings at namamayagpag sa larangan ng negosyo ang kanyang asawa. At dito, masasabi niyang napakaswerte niyang minahal at napiling pakasalan ng isang gwapo at may sinasabing pamilya na si Zach. Hindi naman sa pagmamayabang. Matalino't maganda siya na bagay na alam niyang nagustuhan sa kanya ng asawang si Zach. Sa dami ng mga manliligaw, ito talaga ang nagustuhan niya. Nang pakasalan siya nito, unang niligawan ni Zach ang kanyang tita Geraldine. Ito kasi ang halos kinilala niya ng pamilya. Ulila siyang lubos dahil yun ang sinabi ng kanyang ina noon bago ito lumisan sa mundong to. Ang sabi ay wala itong kwentang lalaki't patay na. Sa madaling sabi, anak siya sa pagkadalaga. Ganoon man, nagsumikap siya upang mabuhay at ngayon ay wala na siyang mahihiling pa. Masaya at kontento. Psst! Bianca, uuwi ka na ba? Sabay na tayo. Mahinang katok ang kanyang narinig mula sa nakabukas na pinto ng dispensing area. Nag-aayos siya ng mga gamot. Mamaya ng konti. Kung sasabay ka, idadaan ka na namin ni Zach. Susunduin niya kasi ako. Nakangiting tugon niya dahil palagi siyang sinusundo ng asawa tuwing uwian pagkagaling nito sa office. Idinadaan naman siya nito sa hospital bago pumasok sa umaga. Ganoon siya kamahal ni Zach. Ganun ba? O sige, sabay na ako. Sayang din ang pamasahe. Idadagdag ko na lang pambili ng sapatos ni Boyfie. Humihirit kasi ng rubber shoes. Nakangiting wika nito na halatang kinikilig sa boyfriend nitong tamad. Tamad kasi umasa sa best friend niya kaysa magtrabaho. Ginagawa nitong mamasang ang kaibigan niya. Ito pang nagbabayad ng renta para sa lalaki. Umirap siya dahil sa totoo lang, ayaw niya sa boyfriend nitong walang malasakit sa kanyang best friend. At para walang away, hindi na siya kumikibo tungkol dito. Pagkatapos, nag-asikaso na rin siya upang umuwi na dahil 6:00 na. Tapos na ang kanilang duty. Ilang sandali pa, tapos na silang mag-ayos at heto, palabas na ng hospital. Pero wala pa rin si Zach, ni walang tawag. Ngayon lang ito na late. Dati-rati bago siya sunduin, tumatawag ito sa kanya. Ano na? Nasaan na si hubby mo? Tanong sa kanya ni Ami. Paglipas ng 30 minutes nilang pag-iintay sa waiting shed, ay nainip ito. Kinuha niya ang cellphone na tinawagan. Walang sagot. Tumawag siya ulit ngunit wala pa rin. Nag-aalala na siya kay Zach at nag-overthink na baka may masamang nangyari dito. Mag-taxi na lang kaya tayo, Ami? Wala pa ring sagot eh. Baka busy sa opisina. Ganun talaga, hindi may iwasan. So paano, maghiwalay na tayo? Tumawag na ito ng 2 taxi na kanilang masasakyan, tsaka ito kumaway. Siya naman ay sumakay na rin at hindi na hinintay ang asawa. Pagdating sa bahay, wala siyang Zach na nadatnan. Tanging maid lang nila, kaya tumuloy siya sa kwarto upang magbihis. Inabot na ng 9:00, wala pa rin si Zach. Walang tawag, nagsimula na siyang magduda. Hindi kaya napailing siya. Ayaw niyang mag-isip ng kung ano. Mahal siya ni Zach. Hindi man sanay, nag-dinner siyang mag-isa't nauna ng matulog dahil 10:00 na, wala pa ang lalaki. May pasok pa siya bukas. Sa loob ng 3 taon nilang kasal ni Zach, siya ang gumigising ng maaga para ipaghanda ito ng baon. Siya ang nag-aayos ng necktie nito bago pumasok sa opisina. Siya ang tumatawag tuwing lunch para lang kamustahin kung kumain na ba ito. Sweet, caring, loyal, ganoon siya mailalarawang asawa kay Zach. Si Zach naman ay ganoon din. Siya ang palaging inuunan ito bago ang trabaho. Isang tawag niya lang kapag kailangan si Zach. Agad itong naroon kahit may meeting. Pero bakit ngayon? Walang tawag maghapon. Ni chat, text or kahit sagutin ang kanyang tawag. Kinabukasan, paggising, nadatnan niya ito sa kanilang silid na paalis na. Ngumiti ito na parang walang nangyari kahapon. Zach, naghintay ako kahapon. Anong nangyari? I'm busy. Sorry, Bianca.
Mauna na ako ngayon. Si Ronnie na maghahatid sa'yo sa work, okay? Saktong nakatapos na itong magbihis. Tiningnan niya ang oras, 6:00 ng umaga. Nasaktan siya sa pagbabago nito pero wala siyang magawa. Matapos nitong hagkan, ay umalis na. Parang yelong dagli itong nanlamig sa kanya. Ronnie, saan galing kahapon ng sir mo? May pinuntahan ba siya? Habang papasok sa trabaho at inihahatid ng driver nitong si Ronnie ay tanong niya. Napatingin ito sa kanya sa view mirror. Ma'am, may pinuntahan lang po kami ni sir kahapon. Traffic kaya ginabi kami sa daan. Babae ba? Tanong pa ni Bianca na may pagdududa. Ma'am, si sir po ang kausapin niyo kung may problema ho kayo. Ayoko mawala ng trabaho. Alam niyang mas loyal ito sa lalaki dahil mas matagal nitong kasama si Zach. Ang hindi niya lang maintindihan sa lalaki, bakit kailangan maglihim sa kanya kung meron itong lakad? Bakit kailangang baguhin ang mga nakasanayan niya na? Mahal niya si Zach, maliban sa tita Geraldine niya. Ito ang pangalawang tao na ayaw niyang mawala sa kanya. Ikababalo niya kapag may iba itong babae. Hindi na lamang siya nag-usisa pa kay Ronnie. May punto naman ito, kailangan niyang kausapin si Zach. Maghapon ay wala siya sa mood. Kahit si Ami, nagtataka sa kanya. Kinakausap siya ngunit tanging tango lamang ang kanyang naisasagot. Umuwi din siya kinahaponan na si Ronnie ang sumundo pero binalikan nito si Zach sa office kaya hindi na siya nag-usisa. Katulad kahapon, nagbihis siya at kumain upang magpahinga. Inagahan niyang bumangon upang madatnan si Zach sa bahay. Kumain ka na ba? Tanong ni Bianca habang inilalapag ang kape sa harapan ng asawa. Nasa hapag sila at abala ito sa cellphone. Sa office na lang. Sagot ni Zach, hindi man lang siya tinapunan ng tingin. Noon, magka-video call pa sila tuwing break time nito. Ngayon scene lang ang message ni Bianca. Kahit tawag deadma. Anong nangyayari kay Zach? Noon uuwi si Zach ng maaga para sila ay makapag-dinner. Ngayon, madaling araw na kung umuwi dahil hindi niya halos namamalayan. Kahit papaano, ininom nito ang kapeng tinimpla niya para sa asawa. Zach, sinong kausap mo? Business to, Bianca. Hindi mo maiintindihan. Mauna na ako. Si Ronnie nang maghahatid sa'yo. Tumayo ito ng walang kiss, walang bye. Napamaang na lang si Bianca. Pilit binaliwala ang kirot na hindi dapat maramdaman sa pagbabago nito. Pero isang gabi, nahuli niya itong nakatitig sa cellphone itong nakangiti. Yung ngiting matagal niya nang hindi nakikita. Yung ngiting dati para lang sa kanya. Kakaiba at nakakaselos ng ngiti. Nang maramdaman ni Zach na nakatingin si Bianca, bigla nitong itinago ang cellphone. Tumayo at walang salitang pumasok sa kwarto. Doon napagtanto ni Bianca. Yung lalaking dating hindi makatulog pag wala siya sa tabi, ngayon ay hindi na siya kayang tabihan. Yung lalaking dating baliw sa yakap niya, ngayon ay nilalayo na ang sarili. Bigla itong nanlamig sa kanya na hindi niya alam kung anong dahilan. At ang masakit, hindi man lang nito maipaliwanag kung bakit. Kinabukasan, may naiwang sobre si Zach sa ibabaw ng mesa. Nanginginig ang kamay ni Bianca nang buksan niya iyon. Petition for divorce. Walang paliwanag, walang sorry, walang kahit na ano. Gusto lamang nitong makipaghiwalay sa kanya, pero bakit? Namalisbis ang luha niya nang titigan ng divorce paper. Pirma na lang ang kulang para sa hinihingi nitong kalayaan. Anong problema? Bakit ayaw siya nitong kausapin? Pinunasan niya ang kanyang mga luhang malayang pumapatak. Aalamin niya ang katotohanan kung ano ang nasa likod nito. Hindi pinirmahan ni Bianca ang divorce papers. Sa halip, itinago niya lang ito sa drawer. Kinabukasan, maagang umalis si Zach dahil may business meeting. Hindi man lang ito nagpaalam ng maayos sa kanya. Kagabi nakita nitong hindi pa niya pinirmahan ng divorce paper. Pero sinabi ng lalaki na maghihintay ito kung kailan handa na siyang makipaghiwalay. Na para bang baliwala lang kay Zach na itapon niyang 3 taon nilang pinagsamahan. Inisip pa niyang baka sakaling magbago ang isip ng lalaki sa pakikipaghiwalay sa kanya. Bakit, Zach? Tanong niya sa asawa. Mapait, wala siyang lakas pero gusto niyang malaman ang dahilan nito. Gabi iyon, galing sa office ang lalaki.
Bianca, hindi na ako masaya. Kung ganun, may iba nang nagpapasaya sa'yo. Tumango si Zack at hindi makatingin sa kanya ng diretso. Sabihin mo sa akin ang dahilan, Zack. Sa 3 taon nating kasalan nung nagawa ko sa'yo, bakit kailangan mong gawin to? Hindi niya na napigilan ang sariling emosyon. Gusto niyang magalit, pero lamang iyong sakit na pagkadurog ng kanyang puso. Hindi ito sumagot, bagkus sa iniwan siya. Tahimik si Zack na tinungo ang guest room. Kahit natabihan siya ay ayaw na nito. Kaya sa umagang yun, sinundan niya si Zack. Gusto niyang malaman ang rason nito kung bakit nakikipaghiwalay sa kanyang asawa. Nagtaksi lang siya. Malayo ang distansya para hindi mahalata ni Zack. Hanggang sa huminto ang kotse nito sa isang malawak na park. Bumaba si Zack. May dala itong stuffed toy, isang malaking teddy bear, at dumiretso sa playground. Doon nanigas si Bianca. May babaeng sumalubong kay Zack. Maganda, matangkad at naka-ponytail, at sa tabi nito, isang batang lalaki. Mga 3 taong gulang, kamukhang kamukha ni Zack. Mga mata, ilong, pati yung paraan ng pagngiti, hindi maikakailang anak ni Zack. "Daddy!" Sigaw ng bata sabay takbo kay Zack. Binuhat ni Zack ang bata, hinalikan sa pisngi. Inabot ang teddy bear. "Happy birthday, anak. Sorry late si Daddy." Ang babae naman ay yumakap kay Zack. Hinalikan nito si Zack sa labi. Matagal, matamis, tila halik ng mag-asawa na para bang pagmamay-ari nito si Zack. Nasaksihan niya lahat ng yun at animo siyang nauupos na kandila sa kinatatayuan niya. Paanong nangyaring may anak si Zack sa iba? Kita niya ang mga ngiti ni Zack sa babae. Ito ba ang rason ng pagbabago ni Zack sa kanya? Yung akala niyang simpleng rason kung bakit nanlamig sa kanya si Zack, yun pala ay malalim na dahilan. Nanlamig ang buong katawan niya sa sakit. 3 taon silang kasal. 3 taon din ang edad ng bata. Ibig sabihin, habang nagpapakasal sila ni Zack, habang naghahanda siya ng breakfast para dito, habang inaalagaan niya ito, may ibang pamilya na pala ito. Napakasakit. Niloko siya nito. "Bianca?" Nagulat si Zack nang napalingon sa gawin ng asawa. Tahimik ang babae na umiiyak. Dahan-dahang binitiwan ni Zack ang bata. Ang babae naman napatingin kay Bianca. Hindi na ito nagulat. Tila ba alam na nito kung sino siya. Kung ganoon, matagal na siyang niloloko ng dalawa. Lumapit si Bianca sa mga ito nang walang lakas. Mahinahon, pero patuloy na umaagos ang kanyang mga luha. "Zack? Anong pangalan niya?" Usal ni Bianca na tumingin sa bata. Tsaka niya lang napagtanto na hindi niya pala nabigyan ng anak si Zack, kaya naman naghanap ito ng iba. Hindi makasagot si Zack. Mapait siyang ngumiti bago tumingin sa babae. "Bianca, I've just been looking for the right time to tell you about this. Please, don't make a scene right now." Sabi ni Zack sa kanya. Akala siguro magwawala siya. "Bianca, ako ang mahal ni Zack at ang anak namin. Now that you already know, hiwalayin mo na sana si Zack. Huwag mo na siyang pahirapan. Just sign the divorce paper," sabi ng babae sa kanya. "Felice, stop!" Saway ni Zack sa babae. "No, Zack. Ayoko nang may kahati. Sa amin ka lang dapat ng anak mo." Nagli siyang napatingin rito. Siguro kung wala lang sa harap nila ang anak nito, baka nasampal niya ng babae. Baka pinakain niya na ito ng damo sa park. Pero hindi. May natitira pa naman siyang kahihiyan at respeto sa sarili. "Ako ang legal wife at akong magdi-decide kung hanggang kailan ka mananatiling kabit. Pero kami ang mahal ni Zack at ikaw, papel lang ang pinangahawakan mo. Darating ang araw na hindi na siya uuwi sa'yo." "Felice, I said stop!" Galit na ani Zack pero hindi ito pinansin ng babae. Hindi siya nakakibo. "Bianca, umuwi ka na. Sa bahay ako magpapaliwanag sa'yo, please." Utos sa kanya ni Zack sa mababang boses. Daman niyang hinawakan siya ni Zack sa palad. Pinisil na para bang kaya nitong pawiin sa pamamagitan ng paghawak sa kanya ang haplos nito. Binawi niya ang kamay niya. "No need to explain, Zack. Dahil alam ko na lahat. Manloloko kayong dalawa." Nasasaktan niyang wika. Muli niyang tiningnan ang batang nakatingin sa kanya. Ang inosente nitong mata. Tsaka niya muling binalingan si Zack. "Kaya pala bigla kang nanlamig sa akin, Zack. Ang masakit,
Hindi ko alam na simulat sa pool niloloko niyo ko. Niloloko mo na ako. Paano mo nagagawang kausapin ako ng normal na para bang wala kang tinatago sa akin 3 years? Hindi alintana ang nagre-ring na cellphone sa bag niya. Nanginginig ang boses ni Bianca. Walang sagot mula kay Zack kaya humakbang na siya palayo kahit na walang lakas sa mga hakbang niya. Tuliro ang utak niya at hindi niya alam kung saan pupunta. Ayaw niyang umuwi sa kanila dahil mas lalo lamang siyang masasaktan. Tumatakbo si Bianca na wala sa kanyang sarili. Hindi niya rin naririnig ang busina ng isang sasakyan. Hindi niya nakikita ang mga tao sa kanyang paligid. Ang nasa isip niya lang ay yung halik ni Zack sa ibang babae. Yung may kasama itong ibang pamilya. Yung tawa ng batang 3 taon na kamukha ng kanyang asawa. 3 taon, Zack. 3 taon mo kong niloko. Bakit? Bulong niya habang tumatakbo sa gitna ng kalsada. Hanggang sa hindi niya rin napansin ang humahagibis na sasakyan palapit sa kanya. Isang itim na Rolls Royce ang huminto pagkakita sa babaeng tumawid. Pero huli na. Nanlaki ang mga mata ng driver. Tumilapon ang katawan ni Bianca sa semento. Nagdilim ang paningin nito. Ang huling narinig niya, sigawan ng mga tao at isang matandang boses na sumisigaw. Tulungan niyo siya, kawawa naman. Sir, hindi ko sinasadya. Biglang tawid ng babae. Nag-aalalang lumingon si Mang Doming sa amo nitong si Alejandro. Dalhin sa hospital ang babae. Ako ang bahala sa lahat. Utos ni Alejandro sa driver tsaka ito kumilos. Nakita ni Zack na nagkakagulo sa may unahan. Nakadama siya ng pag-aalala at baka si Bianca yun. Nang akmang aalis siya, pinigilan siya ni Feliz. Zack, birthday ng anak mo. Gusto ko siyang mag-enjoy. Okay, hayaan mo na si Bianca. Matatanggap niya na rin ang lahat, okay? Naglalambing si Feliz kay Zack. Hinaplos nito ang braso tsaka kinintala ng halik sa labi. Katulad kung paano laging inaakit ng babae ang lalaki. Ngumiti si Zack. Kinarga ang anak niya. Okay, kumain tayo. I-celebrate ang birthday ni Ethan. Masayang sabi ni Zack. Samantala, nagising si Bianca sa amoy ng hospital. Masakit ang kanyang ulo. May benda ang braso. May dextrose sa kamay. Nakakasilaw ang liwanag na bumungad sa kanya. Mabutit gising ka na, iha. Napalingon siya. Isang may edad na lalaki ang nakaupo sa tabi niya. Mga 60 years old. Puti na ang buhok pero matikas pa rin. Nakasuot ng mamahaling coat. Sa likod nito, 4 na bodyguard na nakaitim pero hindi pamilyar sa kanya. Huli niyang natatandaan, galing siyang park kung saan nahuli niyang may kalaguyo ang asawa at nabundol siya dahil sa hindi inaasahang pagtawid. Sino po kayo? Kayo bang may-ari ng kotse na nakabundol sa akin? Tumango ang matanda. Medyo malungkot. Naluluha ang mga mata. Nabangga ka ng driver ko. And also, I am your father. Nanlaki ang mata ni Bianca sa narinig niya. Patay na ang kanyang ama. Yun ang sinabi ng kanyang mama noong buhay pa ito. Anong sabi niyo? Anak, I am Alejandro Alcatraz, your father. Nalaglag ang panga ni Bianca. Yun ang pangalan ng kanyang ama na alam niyang matagal nang patay. Ang ama na kinuwento ng nanay niya na isang hamak na negosyante lang noon na nalugi. Buhay po kayo? Pero sabi ni mama patay na kayo. Kaya kami naghirap. Kaya ako napilitang magtrabaho ng maaga. Kaya nawala si mama dahil sa sakit na hindi ko na ipagamot. At si Tita Geraldine ang nagpaaral sa akin. Anak, sorry. Hinanap ko kayo ng mama mo ng matagal. Hindi ko kayo nahanap. Patawarin mo ko, anak. Hindi ako namatay. Nagtago ako. Maraming gustong pumatay sa akin noon dahil sa negosyo. Para protektahan kayo ng mama mo. Mas pinili kong isipin yung patay na ako. Pinaniwala ko ang buong mundo na wala na ako. Binigay ko sa mama mo ang Alcatraz Group noon pero hindi niya hinawakan. Mas pinili niyang mamuhay ng simple kasama ka. Nangako ko sa sarili ko nga hanapin ko kayo. Pero huli na't wala na pala ang mama mo. Tumulo ang luha ni Bianca. 20 taon pa. 20 taon kitang iniyakan.
Sobrang lungkot ang naging buhay namin ni Mama. Babawi ako, anak. Sabi ni Don Alejandro, hinawakan ng kamay niya. Paano niyo nalamang anak niyo ko? Yang kwintas na suot mo, bigay ko sa mama mo yan. Mahalaga yun sa mama niya kaya kahit anong hirap niya, hindi ito ibinenta. Muli niyang niyakap ang kanyang ama. Ganoon din ito sa kanya, na para bang ninanamnamang sandaling yun dahil sa tagal na magkahiwalay sila. Alam ko ang lahat about you and Zach, the CEO of Elcan Holdings. Sumama ka sa akin, anak. Kalimutan mo na ang asawa mong nanloko sa'yo. Marami ka pang makikilalang iba. Forget him. Hindi mo deserve ang tulad niya, okay? Tumingin siya dito na tila nagbalik muli ang sakit na ginawa ni Zach sa kanya. Paano niyo po nalaman? Walang imposible sa akin. May detective agent ako. And from now on, hindi ka nalalapit sa Zach na yon. Pamahal ko si Zach. I know, but you can easily find the best you want. Si Zach, manloloko siya. Huwag mong hintayin ako ang pumutol sa sungay niya dahil sa ginawa niya sa'yo. Think about it, Iha. Ang totoo, nauunawaan ni Alejandro ang damdamin ng anak niya. Pero ayaw niya lang itong masaktan. Ang nais niya, makalimutan ito ang Zach na yon. Thank you pa pero gusto ko munang magpahinga. Tumango ang matanda. O sige, iiwan na muna kita. Sinenyasan ng mga bodyguard na lumabas na ng silid pero pinabantayan ni Alejandro ang anak upang hindi makapasok si Zach sakaling ito ay dumalaw. Grabe bes ha, kulang na lang tutukan ako ng mga bantay mo dyan sa labas. Kinabukasan, reklamo ni Ami nang dumalaw ito sa kanya. Pangalawang araw niya sa hospital. Bodyguard ni Papa. 2 araw lang tayong hindi nagkita pero akalain mo yan may ama ka na? But wait, ano ba kasing nangyari? At nagpatiwakal ka, nagpasagasa. Ano, papasok ka pa ba? Sunod-sunod ang tanong sa kanya ni Ami. Eto na nga nakikipaghiwalay na sa akin si Zach. Ami, may pamilya na siya. May anak na sa iba. Niloko niya ako. Sa loob ng 3 taon naming kasal, niloko niya ako. Ano? Buwisit na Zach yan? Ano to, pinakasalan ka niya para lokohin? Hayop siya. Akala ko napakaswerte ko na bes pero hindi pala. Ang daming revelasyon. Pero ang maganda, nandyan ang dad mo. Nandito ko at ang tita Geraldine mo. Cheer up bes, ang mga lalaki lahat manluloko. Bigla at nalungkot din ang boses nito na tila may naalala. Alam mo, pareho tayo ng kapalaran sa pag-ibig, sawi. At parehong nag-iyakan na mag-best friend dahil sa sinapit ng kanilang love life. Sa totoo lang sa ngayon, tanging pag-iyak lang ang kaya niyang gawin. Hindi na nagtagal si Ami pero nangako itong dadalawin siya. Bored siya sa hospital at nais niyang umuwi pero hindi niya pa kaya. Pilit siyang umupo at nais lumabas ng kwarto. Gusto niyang lumanghap ng hangin subalit hindi pala na ibabalik ang kanyang lakas kaya nabuwal siya. Kung hindi pa may sumalo sa kanya, baka bumagsak na siya sa semento. Dagling may humawak sa kanyang bewang at halos mayakap na siya nito. Si Bianca ay ganoon din, halos nakayakap sa lalaki. At natulala siya nang ito ay matitigan. Matangos ang ilong, may manipis na labi at ang mga matang tila nakangiti. Hay, bati nitong umiti kaya lumitaw ang pang-commercial nitong ngipin. Naitulak niya ang lalaki. Paano nagkaroon ng lalaki sa kwarto niya? Sorry. Itinayo siya nito ng maayos at inalalayang umupo sa gilid ng kama. Sino ka? Anong ginagawa mo dito? Tito Alejandro sent me here to check you. Busy siya sa office ngayon. By the way, let me introduce myself. I'm Rafael Valdez, 34, CEO of Shipping Lines, son of former friend of your father. Nakatitig lamang si Bianca habang nagsasalita si Rafael. I'm Bianca. Alam ko. Actually, nagkwento na ni Tito everything about you. Nag-init ang pisngi niya. Kung ganoon, alam na rin ito ang tungkol sa kanila ni Zach. Hindi na siya kumibo na nakatangulang. Nga pala, I brought you something. May kinuha itong paper bag at ipinatong sa maliit na mesa. Naglabas ng styrofoam na may lamang pagkain. Nang buksan ito na umabot sa kanyang ilong ang mabangong amoy, nakakagutom, kaya naman nagpaunlak siya. Kwento ni Rafael, business partner ng ama niya ang daddy nito.
Ang pamilya ni Rafael ang tumulong magpanggap na patay na ang kanyang ama at maglipat ng mga aset. At habang nag-uusap sila, unti-unting lalalapit sa kanya. Matangkad si Rafael, malapad ang balikat. Napansin niyang may peklat sa kilay nito na tila ba nahiwa. Galing daw iyon sa barko ng kabataan ng lalaki, pero hindi naman iyon nakabawas sa kagwapuhan ng lalaki. Ang pagdalaw ni Rafael na iyon inasundan hanggang sa na-discharge siya. 1 linggong nanatili si Bianca sa hospital bago na-discharge. Naroon ang kanyang ama na siyang sumundo mismo sa kanya. Pa, thank you. Ngumiti ito't hinawakan siya sa kamay. Let's go, iha. Kasunod nila ang bodyguard ng kanyang ama na siyang nagdala ng kanyang mga gamit. Dinala siya nito sa malaking bahay. Mas malaki sa bahay ni Zack. May 3 katulong na sumalubong sa kanila. Tinawag siyang senyorita. Sa buong buhay niya, ngayon lang siya nakatanggap ng ganitong pagtrato. Inalalayan siya ng isang maid hanggang sa makarating siya sa kanyang silid. Malawak iyon at puno ng gamit. Sadyang inihanda ng kanyang amang lahat para sa kanyang paglabas. Nang iwan siya ng maid, kinain siya ng lungkot. Nagbalik ang sakit sa kanyang dibdib nang maalala niya si Zack. Ang panluloko nito sa kanya sa mahabang panahon. Ang hindi niya matatakas ang katotohanan na nais nang makipaghiwalay sa kanya ng asawa. Senyorita, may naghihintay po sa inyo sa labas. Boses ng maid na kumakatok sa pinto. Dagling pinalis ni Bianca ang kanyang mga luha. Okay po. Paglabas ni Bianca sa pinto, nakita niya si Rafael. Nakasandal sa isang itim na Maybach, naka-black suit, nakapamulsa. Nung makita siya, tumuwid dito ng tayo, tinanggal ang sunglasses at ngumiti. Kanina pa ako dito. Paano mo na lamang nakauwi na ako? Nakausap ko ang nurse mo kahapon. Remember, nasa hospital ako. Besides, nabanggit ni Tito sa akin. Medyo lang. Hindi siya kumibo. Iniisip niya kung ano ang sadya nito. Hindi pa siya totally na magaling. May konting pilay pa siya sa paglakad. May pasa pa rin sa braso. Kagandahan, nakakatayo siya at nakakapaglakad. Tinawagan na siya ng pamunuan ng hospital dahil matagal na siyang wala sa trabaho. Pero personal na pinuntahan iyon ng kanyang ama at ito mismong nagsabing magre-resign siya. Ang nais ng kanyang ama, mag-aral siya sa negosyo dahil isa siya nitong tagapagmana, nag-iisang anak. Kaya kapag gumaling siya, mag-aaral siyang muli. Sisikapin niyang makalimutan si Zack at magpapakabisi siya sa pag-aaral. At kapag nakagraduate naman, magpapakabisi siya sa trabaho, hoping na sa pamamagitan nito, maghilom ang sugat sa kanyang puso. Nang hindi siya magsalita, lumapit si Rafael. Kinuha nito ang kamay niya at inalalayan siyang umupo sa kalapit na bench. Mahigpit ang hawak nito sa kanya pero maingat. Para bang isa siyang babasaging kristal na kailangan nitong ingatan. Salamat Rafael, kaya ko na. Umiwas lang siya sa pagdidikit nila. Nag-aalala siyang may makakita at makapagsabi kay Zack tungkol sa pagkakalapit nila ni Rafael. Ayaw niyang mabahiran ng kahit konting dumi ang kanyang pangalan para lang may maibato sa kanya si Zack. Alam ko pero nag-aalala ako sa iyo. Simula ngayon Bianca, ituring mo kong kaibigan. Napalunok siya nang magtama ang titig nilang dalawa. Agad siyang nagbaba ng tingin. Okay. Nagsimula itong mag-usisa tungkol sa kanya kay Zack, sa mga plano niya, sa mga hakbang na dapat niyang gawin. Pero sinabi niyang hahayaan na muna si Zack. Sa ngayon, ayaw niya itong makita. Kahit ang umuwi sa kanila, haharap siya sa lalaki kapag handa na siyang pirmahan ang kanilang divorce paper. Nakailang lagok na si Zack ng alak habang nakatingin sa may gate. 1 week nang hindi umuwi si Bianca simula nang makita sila sa park. Panay ang ring ng kanyang cellphone at tumatawag si Feliz sa kanya. Pero tila walang naririnig si Zack at hindi niya iyon pinapansin. Nasaan ang asawa niya? Unti-unti niya nang nilulunod ang sarili. Mahal niya si Bianca pero natukso siya sa iba at nagawa ang bagay na hindi dapat. Nagbunga iyon at iyon ay si Ethan. Matagal niyang inilihim kay Bianca ang totoo. Subalit hindi niya alam kung paano. Mahalaga sa kanyang anak at mahalaga din ang kanyang asawang si Bianca. Pero iisa lang ang kailangan niyang piliin. Nang mamatay ang tawag,
Kinuha niya ang kanyang cellphone. Kinontak niya ang asawa pero out of coverage. Nakailang subok si Zack ngunit ganoon pa rin. Hindi niya na makontak ang kanyang asawa. Muli na namang tumunog ang kanyang cellphone at si Feliz ang nasa kabilang linya. Bumuntong hininga siya at nakailang lagok pa ng alak bago sinagot. Zack, kanina pa ako tumatawag, bakit hindi ka sumasagot? Si Ethan, hindi siya makatulog. Umuwi ka ngayon din. Hihintayin ka namin. Daddy, gusto kita. Nandito sa tabi ko. Uwi ka na, please. Okay, baby. Daddy is coming. Sabi ni Zack at tumayo na kinuha ang coat niya. Nang marinig ni Feliz na pupunta si Zack, nagbihis ito ng nakakaakit na damit at nagwisik ng pabango. Tingnan niya lang kung gugustuhin pa nitong umuwi sa baog nitong asawa. May ngiting sumilay sa mga labi ni Feliz habang tinitingnan ng sexing katawan sa harap ng salamin. Inabangan niya rin si Zack sa may gate habang paparating ito. Ilang sandali lang dumating si Zack. Ang gwapo ng lalaki. Nakakakilig ito, kaya ganoon ang nangyari ngayon kay Feliz. Nasaan si Ethan? Nasa kwarto. Sabi nito. Yumakap kaagad si Feliz kay Zack at sabik na hinalikan ng lalaki. Pero pinigilan ito ni Zack. Feliz, anong ginagawa mo? Ano pa? E di hinahalikan ka. I miss you, Zack. Mapang-akit nang umiti si Feliz at muling kinabig si Zack upang halikan. Katulad ng pang-aakit nito kay Zack noon at pagplano na agawin si Zack kay Bianca ay nagtagumpay ang babae. Humantong ang dalawa sa isang silid at doon gumawa ng milagro. Hindi talaga makapaghintay ang dalawa na ma-divorce si Zack. Pagkatapos ng mainit na bakbakan, tsaka kinurot ng konsensya ang lalaki. Si Ethan ang pakay niya rito, ngunit iba ang nangyari. Lalaki lamang siya, natutuksot may pangangailangan, ngunit alam niya sa sarili na mahal niya si Bianca at sa loob ng isang linggo na hindi ito nagpakita, namimiss niya na ang asawa kaya kay Feliz niya iyon na ibuntun. Samantala si Bianca, tahimik na nakikipag-usap kay Attorney Joselito Venaventura. Top corporate lawyer, galing sa mayamang angkan at may titulong baron sa isang European country dahil sa dugo ng lolo nito. Si Joselito ang legal counsel ng kanyang ama at magaling na abogado. Gusto niyang humingi ng advice rito tungkol sa pakikipaghiwalay ng asawa. Naging parte siya sa buhay ni Zack at gusto niya bago sila maghiwalay ay may kondisyon siya. Kukunin niyang 30% share ng Elcano Holdings kapalit ng kalayaan nito kasama ng kabit. Kapag nakapangalan sa kanyang 30% controlling shares ng company ni Zack, ay pwede niyang mabili lahat ng buong kumpanya kung gugustuhin niya. At si Zack, pupulutin sa kangkungan. Gumawa ng dokumento si Attorney Joselito para dito. Kapag hindi pumayag si Zack na isali ng hinihinging share ng kumpanya, hindi niya pipirmahan ng divorce paper. Bianca, nagulat si Zack nang tumawag siya sa araw na iyon upang makipagkita. Sinabi nitong nasa bahay ang lalaki at nagulat siya nang malamang nakatira na pala sa mansyon ng kabit at anak nito kahit na hindi pa sila legal na hiwalay. Nakangiti pa si Feliz sa kanya nang siya ay salubungin at napasulyap kay Attorney Joselito na kanyang kasama. Nagdala ka pa talaga ng kakampi ha, Bianca? Tingin mo, makakatulong sa iyo ang abogado mo? Ano, magmamakaawa kang huwag hiwalayan ni Zack? Ang kapal ng mukha mo, Bianca. Mataas na sabi sa kanya ni Feliz. Masama itong tiningnan ni Zack. What? Nagsasabi lang ako ng totoo ah. Wika ng kabit ni Zack. Bianca, pwede bang mag-usap tayong dalawa bago mo pirmahan ng divorce paper? Pakiusap sa kanya ni Zack. Nagpatiuna ito sa veranda. Napilitan siyang sumunod dahil may nais siyang linawin sa lalaki. Alam kong nabigla ka sa mga pangyayari, Bianca. Gusto kong humingi ng tawad. I'm sorry, minahal kita, alam mo yan. But I choose to leave you dahil kailangan. May anak na ako ngayon. Sana maunawaan mo. Pilit wag umiyak si Bianca sa harapan ni Zack para hindi siya magmukhang kawawa. Totoong pagmamahal ang ibinigay niya kay Zack, pero sakit ang ganti nito sa kanya. Naiintindihan ko, Zack. Marami akong naging pagkukulang sa'yo. May mga bagay akong hindi na ibigay sa'yo na kayang ibigay ng kabit mo. Palalayain na kita. Sabi ni Bianca, kahit na napakasakit ng katagang yun.
pero may namumuong galit sa kanyang puso. Ngumiti si Zack. Gustong yakapin si Bianca kahit sa huling pagkakataon. Pero napalingon ito sa pinto dahil naroon si Feliz at nakamasid sa kanila. Bumalik na tayo sa loob. Ani Bianca na nagpatiuna. Masama ang tinging ipinukul sa kanya ni Feliz pagdaan niya sa tapat nito. Umupo siya sa sofa at nagdikwatro bago sinanyasan si attorney na iabot sa lalaki ang kanyang kondisyon bago pirmahan ang divorce paper. Alanganin pang tiningnan ni Zack yun at nandilat ang mga mata nang mabasa ang nakasulat sa papel. Bianca, kapalit ng kalayaan mo, ibibigay mo sa akin ng 30% share ng kumpanya. Isasalin mo sa pangalan ko. Kung ayaw mo, hindi ko pipirmahan ng divorce paper. At mananatiling illegitimate ang anak mo. Pahayag niya kay Zack. Nagngit-ngit si Feliz. Ang kapal din ng mukha mo, Bianca. Asawa ko ni Zack. At hindi ako papayag na walang matitira sa akin. Sa'yo ang asawa ko. Sa akin naman ang pera niya. Inis na wika ni Bianca. Lumabas din ang tunay mong kulay, Bianca. Pera lang ang habol mo kay Zack. Wala akong pakailam kung anong isipin mo. Nakita niya na tulalang nag-iisip ang lalaki. Si attorney naman nag-aantay lang. Okay, Bianca. Sa paghihiwalay natin, ayoko namang wala kang mapupuntahan. Walang pera. I'll sign it and take this card. May 5 milyon ang laman yan. I hope this is enough. Inilapag nito ang black card sa harapan ni attorney at pinirmahan ng dokumento. Nakita niya pang nagdidiwang ang kabit nito nang pirmahan niyang divorce paper. Matapos ang usapan, umalis siya na iniwan ang ibinigay nitong card sa kanya. Hindi pa man tuluyang nakakalabas ng bahay ni Zack si Bianca, tumunog ang kanyang cellphone. Si Rafael. Tumatawag ito sa kanya. Kausap niya kasi si Atty. Joselito kaya hindi niya iyon sinagot. Saktong paglabas nila sa gate, natanaw niya si Rafael na nakasandal sa Baymatch. May gwapong ngiti na hawak ang cellphone. Nagawa pa siyang tawagan ni Rafael pero naroon naman pala ito. Sinusundan ba siya ng lalaki? Sinabi ni Tito na nandito ka pero ay di ako nasundan ka. Ngumiti lang siya bago binalingan si attorney. Attorney, ihatid ka na namin ni Rafael. No need, may sundo naman ako. Tsaka lang niya napansin ang kotseng nakahimpil sa di kalayuan at naroon ang driver nito. Nagpasalamat na lamang siya rito at sinabing tatawagan kapag muling kailangan pagkatapos inalalayan na siyang sumakay sa kotse ni Rafael. Habang sa loob ng mansyon, abot-abot ang ngiti ni Feliz nang umalis si Bianca kasama ang abogado nito. Sinundan ng tingin ni Zack ang babae hanggang sa labasan, kaya natanaw nito ang lalaking umalalay kay Bianca pasakay ng kotse. Nakadama siya ng paninibugho. Halos kahihiwalay pa lang nila pero bakit tila may bago na si Bianca? Sa wakas, Zack, akin ka na. Pwede na tayo magpakasal ngayon. Divorce na kayo ng asawa mo. Naramdaman ni Zack ang palad ni Feliz sa kanyang dibdib na humaplos. Tinanggal niya iyon at tinalikuran ng babae na tinungo ang kanyang anak. Si Ethan lang ang rason kung bakit niya hiniwalayan si Bianca. Kailanman, hindi niya minahal si Feliz. Nagkataon lang na ina ito ng anak niya. At hindi niya matanggap ngayon kung bakit may sumusundo kay Bianca at sino ang lalaking yun. Saan tayo pupunta? Baling ni Bianca kay Rafael habang nagmamaneho ang lalaki. Napansin kasi niyang ibang tinatahak nilang daan. Hindi iyon pauwi sa kanila. Malalaman mo mamaya. Patuloy ito sa pagdrive hanggang sa dinala siya nito sa penthouse ng lalaki. Top floor ng pinakamataas na building sa BGC. Tanaw ang buong Metro Manila. Pagbukas ng elevator, bumungad ang mga tauhan na nakahilera na yumuko lahat. Welcome home, Miss Alcatraz. Sabay-sabay na bati ng mga ito sa kanya. Nanlamig si Bianca. Hindi siya sanay. Nagtataka pa siyang tumingin sa gawin ni Rafael. Naramdaman nito iyon. Hinawakan siya sa bewang para alalayan. Well, bago ka pa man umapak dito sa lugar ko, kilala ka na nila. Tsaka siya hinawakan nito sa kamay. Inilibot siya ni Rafael sa penthouse. Malawak ang lugar. Malamig. Nabanggit sa akin ni Tito na ikaw nang magpapalakad sa Alcatraz Groups. Pwede kitang tulungan, Bianca. Thank you, Rafael. Pero sa maikling panahong pagkakakilala natin, marami ka nang naitulong sa akin.
Gusto ko sana magdesisyon para sa sarili ko. Baka kasi hindi ko kayang ibigay sa iyo ang kapalit na to. Tumawa si Rafael. Napakaseryoso mo naman, Bianca. Ang nais ko lang naman maging maayos ka at makapag-move on sa past mo sa dating asawa mo. Nandito lang ako. Matagal silang nagkatitigan ni Rafael na walang namutawi sa labi. Basta para sa kanya, may dahilan ito kung bakit espesyal siyang tratuhin ni Rafael. Either dahil sa kanyang ama or may nais itong makuha sa kanya. Maya-maya, dinala siya ni Rafael sa pinaka-office nito. Kinuha ang isang MacBook. Kita niya ang logo ng Alcatraz Groups at sa ilalim nito, naroon ang kanyang pangalan at nakalagay ang CEO. Bukod pala sa may-ari ito ng shipping lines, ay kasosyo ito ng papa niya sa negosyo. Isa si Rafael sa pinakamayaman sa Asia. Hindi ito nagpapahuli sa kanyang ama. Hindi ko pa tinanggap kay papa ang tungkol dyan. Natatakot ako na mabigo. Gusto ko munang pag-aralan. Of course. Kaya nga nandito ako para i-guide ka. May ngiti sa labi nitong sabi na tinugon lang din niya ng ngiti. 7:00 ng umaga, imbis na amoy ng sinangag at kape para kay Zack na kanyang inihahanda, amoy ng bagong papel at mamahaling kape na ngayon ang bumubungad kay Bianca paggising at almusal na hinanda ng maid para sa kanya. Binati siya ng nabungarang ama. Bihis na siya at susunduin ng driver ni Rafael dahil start niya na ngayon upang turuan sa negosyo. Masaya at sabay silang nag-almusal ng kanyang papa. Late ka ng 5 minuto, Bianca. Bungad ni Rafael pagdating niya sa penthouse. May hawak na laptop, 5 folder at 2 tasa ng black coffee. Inabot pa sa kanyang isa. Sasabak na ba ako sa trabaho? Akala ko ba nagpapagaling pa ako? Tapos ka nang umiyak. So ngayon, oras na para mag-move on. Tinulak nito ang isang folder palapit kay Bianca. Alcatraz Group. Simula ni Rafael. Nag-project sa malaking TV. Lugmok ng 3 taon nang nakalipas. Sa tulong ni Dad, muli itong nakaahon. Imagine, nung time na yun nagtatago si Tito. Tinuro ni Rafael ang graph. Malaki ang naging parte ni Rafael sa buhay ng kanyang ama. Itinuring na nitong ama ang papa niya, ang Alcatraz Group na sumandal ng matagal na panahon kay Rafael upang ito ay umahon. Malaki ang naging utang na loob ng papa niya sa pamilya ni Rafael. Sa araw na iyon, marami siyang natutunan sa lalaki. Tinuruan siya nitong umiti, yung ngiting hindi umaabot sa mata. Gamitin mo yan kapag nararamdaman mong nagsisinungaling sa iyo ang isang tao. Tinuruan din siya nitong makipagkamay, mahigpit na hindi tatagal ng 2 segundo, kung paano tumingin sa mga mata ng kaharap na tila ba binabasa ang kanilang isipan para malaman nilang hindi ka kayang bilhin ng pera, na matapang kang harapin sila. Tinuruan din siyang maglakad na hindi yung dating mahinhin na lakad, kundi lakad ng reyna. Mabagal, sigurado na tanging ang takong lang ang maririnig. Ngayon pa lang, tinuruan na siyang makipagnegosasyon sa tao. Maging matigas ang puso kung gusto niyang gapiin ang isang Zack. Kailangan niyang maging matapang at hindi mahinang babae. This is Alcatraz Group. Binuksan ni Rafael ang makapal na binder. Real estate, tech mining at shipping. May 40 company, 18 bansa, 200 bilyon ng assets. At lahat yan, babagsak kung hindi mo alam kung paano hahawakan. Paliwanag ni Rafael sa kanya. Ang 1 linggo, nandito pa rin sila sa penthouse ni Rafael, sa office nito, at ang tanging kumikilos sa negosyo ng lalaki ay ang tauhan nito dahil abala si Rafael kung paano siya turuan. Araw-araw, 3 oras siyang nagbabasa. Walang shortcut, kailangan niyang kabisaduhin lahat. Sino ang mga kalaban, sino ang mga traidor, o sino ang mga pwedeng bilhin. Hindi madali. Kahit siya napapagod din pero tiis lang. Isa iyon sa nais ng kanyang ama. Balang araw bilang tagapagmana ng Alcatraz Group, ang magiging CEO at hahalili rito. Si Zack. Turo ni Rafael sa isang page. Nakaasa sa construction at government contracts lang at bilang owner ng 30% share ng kumpanya. Dapat hawak mo ang barkong magdadala ng bakal niya. Hawak mo ang bangko na utangan ng kumpanya. Dapat alam mo lahat. Gusto mo siyang durugin? Aralin mo muna kung paano siya nabubuhay.
Bahagya itong lumayo sa kanya. Umupo sa swivel chair at iniunat ang mga paa. Tahimik siyang nag-iisip. Desidido siyang pabagsakin si Zack at walang matira sa lalaki. Kailangang maging bihasa siya sa negosyo. Kinabukasan, dinala siya ni Rafael sa 55th floor. Walang pangalan ng pinto. Sa loob ng silid, makikita ang 6 na screen, mga trader at isang malaking mapa ng mundo ng may mga ilaw. Nilapitan niya ang screen, hinaplos at binasa ang bawat detalye. Dito kami nagpapasara ng kumpanya. Welcome sa war room. Simple nitong sabi. Dito, tinuruan siya ni Rafael magbasa ng galaw ng stock market. Paano magbagsak ng shares gamit lang ang isang balita. Paano bumili ng utang ng kalaban para ikaw ang maging boss nila. Nagagawa nito iyon dahil mapera si Rafael. At kapag handang-handa na siyang pabagsakin si Zack, madali lang iyon para sa lalaki. Matagal siyang nakatitig sa maamo nitong muka. Nakatago ang isang di kilalang pagkatao kay Rafael. Bakit nga ba dumating sa buhay niya ang lalaki? Upang turuan siyang lumaban. Sa pagod, nakatulog si Bianca na hawak pa ang folder na binabasa. Naawang tinititigan ni Rafael ang babae. Nilapitan at maingat na binuhat upang dalhin sa kwarto bago maayos na inihiga. Kung sana siyang unang dumating sa buhay nito, kung sana nauna siyang minahal ni Bianca. Ipinapangako niyang hindi ito masasaktan kapag nakuha ang puso nito. 6:00 ng umaga nang magising si Bianca mag-isa sa dim light na silid. Rafael? Hinanap niya ang lalaki pero wala ito. Nakarating siya sa katabing silid. Pumasok siya rito. Lagaslas ng tubig ang kanyang narinig. Inilibot niya ang kanyang paningin sa napakalawak na kwarto. At mukha ni Rafael na nakadikit sa pader ang nahagip ng kanyang paningin. Napangiti si Bianca. Nang bumukas ang pinto ng banyo, ay nagulat siya. Napatingin sa lumuwang bulto ng tao, si Rafael na nakatapis lang ng towel. Kinabahan siyang naglandas ang mga mata sa matipuno nitong dibdib, pababa sa mabatong tiyan. Tila nanuyo ang kanyang lalamunan, namimilog ang kanyang mga mata. Tsaka pa siya nahimasmasan nang ibato ni Rafael sa mukha niya ang puting towel na ginagamit nitong pamunas sa basang buhok, ang bango ng towel. Get ready, marami kang gagawin ngayong araw. Nang tanggalin ang towel sa kanyang muka, likod nito ang bumungad sa kanya. Abala sa harapan ng wardrobe ang lalaki. Gusto kong maligo, Rafael, kaso wala naman akong damit. Pasensya ka na, dito na pala ako nakatulog. Okay lang, safe ka naman dito. Heto, isuot mo. Magpapabili na lang ako ng damit para sa'yo. Pa-slow mo itong lumapit sa kanya, bitbit ang isang puting polo ni Rafael. At dahil tulala na naman siya sa magandang katawang nakahain sa kanya, ay ito nang naglagay ng damit sa kanyang kamay at hinawakan siya sa ulo para italikod papuntang pinto. Ano ba yun? Tsaka pa lang siya na ibalik sa wisyo nang makalabas sa silid ni Rafael. Iiling-iling siyang bumalik sa kanyang pinanggalingang silid, naligo at nagbihis. At dahil matangkad si Rafael, umabot naman hanggang hitang maluwang nitong damit. Hindi naman siguro nito malalaman na wala siyang suot na panty. Alang isuot niyang muli ang hinubad, nilabahan niya naman iyon at pinatuyo sa CR. Maya-maya may kumatok. Maid yun at sinabing inaantay siya sa komedor ng lalaki dahil handa na ang kanilang pagkain. Parang sasabak na uli siya sa trabaho. Araw-araw, ito na ang naging parte ng buhay ni Bianca. Araw-araw, si Rafael ang kanyang kasama. At palagay na ang kanyang loob para bang hindi na ito iba sa kanya. Nasabi niyang mabuti itong tao. Kung gusto mo magpahinga, ihahatid kita ngayong araw. Alam kong pagod ka. Nasa harapan na sila ng mesa. May tig-isang tasa ng mabangong kape. Napaka-fresh ni Rafael. Bagay sa lalaki ang basang buhok at walang suot na salamin sa mata. Mukha lang itong 26. Seryoso? Hindi tayo nagmamadali, Bianca. Marami pa namang pagkakataon. Gusto ko ini-enjoy mo yung moment habang may natututunan ka at hindi nape-pressure, okay? At masaya silang nag-breakfast ng sabay. Rafael, may girlfriend ka na ba? Tanong niya para may pag-usapan lamang. Inihahatid na siya nito pa uwi. Bihis na siya sa damit na in-order ng lalaki para sa kanya. At nakakapagtakang alam ni Rafael ang size niya. Busy akong tao. Wala akong panahon mag-girlfriend.
Pero nagka-girlfriend ka na dati, na in love ka na ba? Curious ka ba sa akin? Alam mo na ang buong pagkatao ko pero ako wala akong alam sa personal mong buhay. Nagka-girlfriend ako dati pero hindi nag-workout dahil business first. Kung inuuna ko ang love life noon, wala ako sa kinatatayuan ko ngayon. Siguro nga hindi ka pa in love. Tumingin si Bianca kay Rafael. Napatingin din ito sa gawin niya. Ngayon lang, bulong ng binata na hindi umabot sa pandinig ni Bianca. Habang pababa ng kotse si Rafael, tsaka pa niya naalala ang nakasabit na panty sa CR nito. Namula sa hiya ang babae. Paano yun? Sana hindi makita ni Rafael. Bakit ba kasi nakalimutan niya pa? Nakakainis. When it comes to business, whoever is in your side and whoever owes you a favor, sila ang kakampi mo. Sabi ni Rafael isang gabi habang umiinom sila ng wine sa rooftop. Kagagaling lang nila sa isang business transaction at dito sila tumuloy. Pinakilala siya ni Rafael sa mga tigre ng business world, mga matatandang Chinese taipan at mga Arab prince, mga gobernador. Tinuruan siya nito kung paano makikipag-deal. Pagkaharap mo'y Chinese, huwag kang magyayabang, magpakumbaba ka, pero ipakita mong hindi ka utusan. Pagkaharap mo naman ng politiko, huwag kang magbibigay ng pera. Magbibigay ka ng pabor na singilin mo sa huli. At pagkaharap mo si Zack, saglit na tumigil si Rafael at tumingin sa kanya. Then ngumiti ka para isipin niyang ayos ka lang. Kasi ang taong hindi mo maintindihan, yun ang kinatatakutan mo. Did you get it, Bianca? Tanong nito sa kanya. Sumimsim siya ng alak. Ninamnam ang malamig na hangin. Ayaw niyang pag-usapan si Zack. Ayaw niya ring pag-usapan ng larangan ng negosyo. Nakakapagod din pala minsan. Ang ama niya ay naging kampante na since kasama niya lagi si Rafael. At sa patuloy nilang magkasama nito, kabisado niya na lahat. 5 months na ang lumipas. Ready na siyang pamunuan ng Alcatraz Groups at ready na rin siyang harapin si Zack. Thank you, Rafael. Sa halip na sagutin niya ang sinabi nito, nagpasalamat siya sa lalaki sa walang pagod nitong pagtuturo sa kanya. Pinitik nito ang noo niya. Ayaw kasi nitong nagpapasalamat siya. Nasabi na nito iyon sa kanya. Ang nais ng lalaki, makita nito ang mga natutunan niya. Handa ka na ba? Tanong ng lalaki. Ngumiti siya. May kakaibang excitement. Handa na. Kapag nasa tabi kita, Rafael, wala akong takot na mararamdaman. Well, hindi naman ako mawawala sa succession mo. Hinihintay ni Tito Alejandro ang araw na yun. Kailan ka ba handa, Bianca? Nag-isip ang babae, tumayo at tinungo ang railings ng rooftop. Dama niya ang malamig na hangin na nagpapagaan ng kanyang pakiramdam. Tanaw niya ang iba't ibang ilaw na nagkikislapan mula sa matatayog na buildings. Si Zack ang nasa balintataw niya ngayon, kasama si Feliz at ang anak nito. Masaya dahil natupad nito ang hinihinging kalayaan. Nakikinikinita niya kung gaano nagdidiwang ang dalawa. Nasaktan siya, naikuyom ang kamao. Handa na siyang harapin si Zack, handang-handa na. Pagkalipas pa ng 2 araw, inabot ni Don Alejandro kay Bianca ang isang dokumento. Binasa iyon ni Bianca. Naroon ang kanyang ama at si Rafael na magiging saksi. Deed of absolute transfer, 100% ownership of Alcatraz Group to Bianca Alcatraz. Kailangan mo nang pirmahan, anak. Wala nang atrasan kapag napirmahan mo. Ikaw na ang kalaban ni Zack. Ikaw na ang gugulo sa mundo niya. Pagpapaalala sa kanya ng kanyang ama. Nanginginig ang kamay ni Bianca. Tumingin siya kay Rafael. Hindi nagsalita ang binata. Hinayaan lang siya nitong nakatitig lang sa kanyang lalaki at iniintay ang gagawin niya. Sumagi sa isip ni Bianca ang park kung saan nag-iwan sa kanya ng matinding kirot sa puso. Ang bata na bunga ng kataksilan nito, maging ang halikan ni Zack at Feliz. Yung divorce papers na pinirmahan niya at ang masasamang sinabi sa kanya ni Feliz noon. Ang hindi makatarungang paliwanag nito ni Zack sa kanya. Lahat iyon, naroon pa rin sa kanyang isipan. Ang hirap makalimutan. Bumuntong hininga si Bianca. Pagkuway kinuha niya ang pen na inabot ni Rafael at pumirma. Pagkatapos, tumingin siya sa lalaking nakangiti sa kanya. Niyakap naman siya ng kanyang ama.
Dahil dito, nagpatawag ng board meeting ang kanyang ama para ipaalam na si Bianca na ang bagong CEO ng kumpanya. At matapos mag-announce ang kanyang ama sa board meeting, nakatanggap siya ng mga papuri. Puno ng tiwala, walang reklamo, kahit na alam ng lahat na wala siyang experience sa negosyo. Naroon ang tiwala ng lahat na kaya niyang patakbuhin ang Alcatraz Holding dahil retire na ang kanyang ama. For you. Nasa office na siya na mag-abot ng 2 invitation sa kanya si Rafael. Mag-a-attend tayo ng gala mamayang gabi. Bilang may-ari ng 30% share ng Elcano Holdings, dapat naroon ka. Okay, tugon niya dahil handa na rin naman siyang makaharap si Zach. 10th anniversary gala ng Elcano Holdings. Si Zach ang hari ng gabing yun. Nakatayo sa gitna, nakatuksido, hawak ang baso ng Macallan 25. Sa tabi nito ay naroon si Feliz, suot ang pulang gown na hapit sa katawan nito. Pero biglang tumahimik ang bulwagan. Lahat napalingon sa entrance. Pumasok si Bianca, naka-black off-shoulder gown na may slit hanggang hita. May suot na diamond sa tenga at sa daliri. Sa leeg, buhok na naka-slick band, pulang lipstick. Hindi na ito yung dating Bianca. Yung tahimik lang habang niloloko ng asawa. Siya na ngayon si Bianca Alcatraz, CEO ng Alcatraz Group. At sa likod niya, nakaalalay si Rafael Valdez. Nalaglag ang baso ni Feliz pagkakita kay Bianca. Napanganga, biglang na-insecure. Si Zach ay natulala sa dating asawa. Ang simple bagaman maganda ay lalo pang gumanda ngayon. Bianca? Bulong ni Zach. Gusto niyang nakikitang Bianca ngayon. Naglakad si Bianca sa gitna. Hinarangan siya ni Feliz. Bianca, anong ginagawa mo dito sa gala? Galit ang boses ni Feliz. Tumingin ito kay Rafael. Oh, hindi nakakapagtaka kung bakit ka nakapagdamit ng ganyan at may mga alahas. Dahil pumatol ka sa lalaking ito. Ano, binenta mo ang sarili mo ganon? Keep your mouth shut, Feliz. Ako ang nagimbita sa kanya. Maraming nakikinig sa paligid. Tigil ni Zach sa babae. Inlayo ito kay Bianca bago nilapitan ni Zach si Bianca. Nangak mga hawakan nito ni Zach, humarang si Rafael. Natigilan si Zach at napatingin sa lalaki. Let me talk to Bianca. What for? Lalong iniharang ni Rafael ang katawan nito kay Bianca. Bianca, sino bang lalaking to? Naiinis na tanong ni Zach kay Bianca. Lumapit si Feliz. Bakit mo siya kakausapin? Wala na kayong dapat pag-usapan, Zach. Security, palabasin ang babaeng to. Nagsisisigaw si Feliz, pero walang pumansin sa babae. Kaya inilayo na lamang ni Zach si Feliz kina Rafael at Bianca, maging sa maraming tao. Inis na sinundan ng tingin ni Bianca ang dalawa. Hindi siya makapaniwalang ipinagpalit siya ni Zach sa babaeng mababa ang urit, napaka-iskandalosa. Are you okay? Tanong ni Rafael sa kanya nang mawala si Zach at Feliz na agaw eksena. Tumango siya bilang sagot. Sapat na ang mainit na palad ni Rafael para siya'y maging kalmado. Walang makakagalaw sa kanya sa tabi nito. Halika, dapat mong makilala ang mga investors at business partner ni Zach. Dapat alam mo ang mga galaw nila. Yun ang goal natin kaya tayo nandito. Lumapit sila sa tumpok ng mga tao. Mr. Valdez! Masayang sabi ng isang lalaking bahagya ng napapanot ang ulo. Kilala pala nito si Rafael, kaya abot-abot ang ngiti ng kamayan ang lalaki. Agad siyang ipinakilala rito. Maliban kay Mr. Sison, nakilala din niya si Mr. Mariano, Mr. Di Maguila at ilan pang investors ni Zach. Sabi ni Rafael, kilalanin niya ang mga ito at alamin ang bawat galaw. Kapag nagawa mo yun, sunod mong project si Mr. Sison. Tsaka natin pag-usapan pagkatapos mong makuha ang share ni Mr. Mariano. Tumango siya, may kaba ang ngiti niya. Naramdaman niyang ginanap ni Rafael ang kanyang palad. Yun ang eksenang nakita ni Zach na pagbalik nito sa pwesto kanina. Nakadama ng selos si Zach, kaya malalaki ang hakbang nito na sinugod ng suntok si Rafael na ikinagulat ng marami. Napasigaw si Bianca nang gumanti si Rafael ng suntok at mapuruhan si Zach. Kaya nabalandra ito sa semento. Nagkagulo sa party dahil sa inakto ni Zach. Kaya umalis na lang sina Rafael at Bianca dahil galit na galit si Feliz
sa ginawang pagganti ni Rafael. Hindi maunawaan ni Zack ang selos na nararamdaman kanina pagkakita kay Bianca at ng lalaking yun. Zack, ano bang problema mo? Nagsiselos ka ba sa lalaking yun? Mahal mo pa ba si Bianca? Nang gagalaiting tanong ni Feliz. Sa halip na sagutin ang tanong na yun, ay tinalikuran ito ni Zack. Zack, hintayin mo ako. Hinabol ito ni Feliz. Pwede ba, Feliz? Iwan mo muna ako. Gusto kong mag-isa. Bulyaw ni Zack bago sumakay ng kotse at iniwan ng nobya. Halos madapa sa paghabol si Feliz sa lalaki pero hindi siya nito pinansin. Kaya ba hindi siya magawang pakasalan ni Zack dahil mahal pa nito si Bianca? Mabilis namang pinaharurot ni Zack ang kotse habang sa naglalaro sa kanyang balintataw ang mukha ni Bianca kasama ang lalaking yun. Ang dating mga ngiti na sa kanya lang ibinibigay nito, ngayon ay mayroon ng iba. Bakit nasasaktan siya? Gayong ginusto niyang magkahiwalay sila. Kinuha niya ang cellphone at may tinawagan. Hello? Alamin mo kung saan nakatira si Bianca ngayon at kung sino tong Rafael na bumubuntot sa kanya. Yes sir, ora mismo. Nag-U-turn si Zack at nagtungo sa isang bar upang maglasing. Samantala si Rafael at Bianca kasalukuyang nasa penthouse ng lalaki. Masakit ba? Tanong ni Bianca kay Rafael habang ginagamot ang pumutok nitong labi. Nakatitig lang ang lalaki kay Bianca at umiling. Nang hindi makatiis si Rafael, ay kinandong ang babae na kinagulat naman ito. Rafael, anong ginagawa mo? Bianca, what if mahal ka pa rin ni Zack? Natigilan si Bianca. Tinimbang sa puso niya kung may nararamdaman pa siya kay Zack pero wala na siyang makapasa kanyang puso. Simula ng araw-araw silang magkasama ni Rafael, nabaling ng damdamin niya sa lalaking marunong magpahalaga sa kanya. Ang totoo, Rafael, galit na lang ang nararamdaman ko para kay Zack ngayon. Kaya siguro kahit bumalik pa siya sa akin, hindi na mababago pa ang lahat na niloko niya ako. Humarap kay Rafael at idinampi sa ibaba ng labi nito ang cotton buds na may gamot. Pero pinigilan na ni Rafael. Hinawakan ng kanyang kamay, pinakatitigan at marahang hinaplos ang kanyang pisngi. I love you, Bianca. Can you be my girlfriend? Seryosong tanong ni Rafael. Masuyo, may munting init sa palad na iyon. Ramdam ni Bianca. Wala sana siyang lakas ng loob ng ipagtapat ang nararamdaman para sa babae. Pero nag-alala siyang makuha itong muli ni Zack. Nakita niya kanina kung gaano nasaktan si Zack na makita silang magkasama ni Bianca. Natigilan si Bianca. Nabigla pero hindi maikakaila ang nararamdaman para kay Rafael. Hindi pa ako handa, Rafael. Natatakot akong masaktan muli. Hindi kita pipilitin, Bianca. Maghihintay ako. Araw-araw kong ipararamdam sa'yo na mahal kita. Ayokong mangako. Gusto ko lang na maging komportable ka sa tabi ko, okay? Magpahinga ka na. Pagdating sa kwarto, marahan itong inilapag ni Rafael sa ibabaw ng kama. Kinumutan at pinatay ang ilaw bago iniwan. Sinundan ito ng tingin ni Bianca. Dinama ang dibdib niya na puno ng kaba. Pagkuha na'y ngumiti. Nakaka-inlove naman kasi ang lalaki pero kailangan niya munang magpakipot. Focus siya sa goal. Kailangan niyang pabagsakin si Zack at makaganti sa ginawa nito sa kanya. Pagkatapos mailipat kay Bianca ang pangalan ng Alcatraz Groups, ay nagbago na ang lahat. 7:00 pa lang, gising na si Bianca pero hindi na para magluto ng almusal ni Zack, kundi para basahin ng ilang pulgadang kapal ng acquisition reports. Ang Alcatraz Tower, na dati tahimik sa pangalan ng kanyang ama, ngayon ay buhay na buhay na. Ma'am Bianca, ang CEO ng Shin Corp galing Japan, nasa line 2, gustong makipag-partner sa real estate natin. Wika ng kanyang sekretarya. Okay, tanging sagot ni Bianca. Ma'am, ang Elcano Holdings bumagsak ng 80% ngayon. Nagpanic selling ng mga investors nila. Sunod na araw, pagbabalita ng kanyang sekretarya. Natulala si Bianca na may gumuhit ng ngiti. Ma'am, may 12 na board members ng Elcano ang gustong lumipat sa atin. Hinihintay kayo sa conference room. Pangatlong araw, successful ang kanyang plano. Sa umagang yon, 6:00 pa lang, dinaanan na siya ni Rafael para sa boxing. Ginagawa niya itong exercise. Kailangan malakas ang katawan, sabi sa kanya ni Rafael, dahil hindi lang boardroom ang kalaban niya kundi personal din. Tinuturuan siya ni Rafael na sumuntok sa punching bag
at pangalan ni Zack ang nakadikit. 9:00 hanggang tanghali, dinadala siya nito sa war room. Dito siya nakaupo sa head ng table. Sa harap niya, mga lalaking 50 years old at mga CEO. Lahat nakikinig sa kanya. I-freeze lahat ng credit line ng Elcano sa bangko natin. Gusto ko, makitang gumagapang si Zack at Phyllis sa hirap. After lunch hanggang 5:00 ay sunod-sunod na meeting ang kanyang ginagawa. Minsan, 4 na wika sa isang araw. English, Mandarin, Japanese at Tagalog, pero hindi siya nalilito. Kasi sa tabi niya palagi si Rafael, taga-bulong, itinuturo sa kanyang dapat niyang gawin. Hindi na siya nagtataka kung bakit naging matagumpay itong negosyante. Napakarami niyang natututunan kay Rafael, isa na doon kung paano maging matapang. Ito ang unang araw na nagsisimula si Bianca na pabagsakin si Zack. Ma'am, yung major humihingi ng 20% cut. Bulong ng kanyang assistant. Ngumiti si Bianca. Yung ngiting itinuro ni Rafael sa kanya. Sabihin mo sa kanya, kapag pumayag siyang i-blacklist ang Elcano Holdings sa lahat ng project sa lungsod niya, bibigyan ko siya ng 40% sa next deal natin. Wika niya sa kanyang assistant. Ngumiti naman ito. Pagdating naman ng 6:00 ng gabi hanggang midnight, due diligence, siya mismong nagbabasa ng mga kontrata. Ang bilyonaryong umaasa sa abogado lang, magiging pulubi din. Naging makahulugan iyon para sa kanya. Habang nagpapatakbo ng kumpanya, para bang nag-aaral pa rin si Bianca, na kung minsan nadadatnan siya ng kanyang ama na nakakatulog sa ibabaw ng mga papel na binabasa. Napapangiti si Alejandro. Hindi siya nagsisi na ipaubaya kay Bianca ang kanyang negosyo. Nakikita niya sa anak ang pagiging determinado. Nagmana ito sa kanya. Tito, mahal ko po si Bianca. Isang gabi habang sumisimsim ng wine ng dalawa, nagtapat si Rafael sa nararamdaman nito para sa babae. Tumawa si Alejandro. Alam mo Rafael, si Bianca ang magdedesisyon para sa bagay na yan. Sana'y maunawaan mo na nagmula siya sa maling lalaki. Alam ko po yun, Tito. Hihintayin ko yung araw na matutunan akong mahalin ni Bianca. At kapag dumating ang araw na yun, hindi ko siya sasaktan pa nga ako. Tinapik ni Alejandro ang balikat ni Rafael. May tiwala ako sa iyo, Rafael. Sa ngayon, hayaan mo muna ang anak ko. Tumangwa ang lalaki at bago nagsali ng alak, nag-cheers ang dalawa. Pagkalipas ng 3 buwan, headline sa lahat ng business news. Alcatraz Group, new top 1 in Asia. Elcano Holdings, files for bankruptcy. The Queen is here, Bianca Alcatraz. From housewife to the most powerful CEO in 90 days. Sa press con, tinanong siya ng reporter. Miss Alcatraz, totoo po bang asawa kayo dati ni Mr. Zack Elcano? Lahat tumahimik at nag-aantay sa sagot ni Bianca, maging ang flash ng kamera. Ngumiti si Bianca, malamig at perfect. Zack Elcano? Siya yung dati kong empleyado na tinanggal ko. Kasi nagnakaw ng tiwala, ng panahon, ng buhay ko. Sabi ni Bianca. Nagpalakpakan ng mga naroon. Ang lahat ng eksena ay napanood ni Zack. Nag-iisang iniwan na siya ni Phyllis nang maramdamang unti-unti siyang bumabagsak. Yung bata, kinuha ng mga magulang ni Phyllis sa kanya. Hawak ni Zack ang bote ng alak. Tanging iyon lamang ang natira sa kanya. Nalaman niyang anak ng multi-millionaire si Bianca ng isang Alejandro Alcatraz na inakala ni Bianca na patay na at pinagsisihan niyang mga sandaling niloko niya ito. Ang mga sandaling natukso siya sa kapirasong laman. Ipinagpalit niya ang babaeng matino sa isang walang kwenta at pera lang ang habol sa kanya. Ngayong lugmok siya, bagsak ang negosyo walang pera. Ang dating makapangyarihang tulad niya, ngayon ay wala ng pag-asa. Wala siyang dapat sisihin kundi ang kanyang sarili. Matapos lumagok ng alak, ibinalik niya ang paningin sa telebisyon. Naroon ang babaeng sinayang niya na mas makinang pa sa araw, mas makapangyarihan. At sa tabi nito, naroon ang lalaking totoong nagmamahal kay Bianca na alam niyang napakalayo sa kanya. Siya na walang kwentang tao, walang kwentang asawa. Siguro kung ano man ang nangyayari sa kanya, deserve niya ito. 6 na buwan nang lumipas, tuluyang bumagsak ang Elcano Holdings. Lahat ng proyekto na cancel. Lahat ng investor lumipat kay Bianca.
Lahat ng bangko, sinarado ang pinto para kay Zack. Si Zack na dating bilyonaryo, ngayon ay nakatira sa 30 square meter na kondo. Wala nang driver, wala nang sekretary, wala nang Phyllis at anak. At si Bianca, nasa cover ng Forbes Asia, the $100 billion woman. Dumating ang araw na tinungo ni Zack ang Alcatraz Tower para humingi ng tawad si Zack kay Bianca. Payat na may balbas, kupas ang polo, hindi na siya pinapapasok ng gwardya. Tanggalin niyo siya sa lobby. Utos ng head of security sa radio. Kahit na nagpakilala pa ito sa security, sinabi lang na wala tayong kilalang Zack Elcano. Kinaladkad pa ito ng mga security palabas. Pero narinig iyon ni Rafael. Papasukin niyo, sabi nito sa earpiece. Nakadama ng tuwa si Zack ng kahit ng kaunting pag-asa. Pinapasok si Zack. Pagbukas ng pinto ng CEO office, nakita niya si Bianca. Nakatayo, nakaharap sa glass wall, nakasuot ng puting power suit, nakapusod ang buhok, tinatanaw ang buong lungsod na pag-aari niya na ngayon. Hindi ito lumingon kahit na naramdaman si Zack sa kanyang likuran. Bianca, patawarin mo ko. Alam kong wala akong mukhang ihaharap sa'yo, pero nagsisisi na ako. Araw-araw kong iniisip ang pagkakamali ko. Iniwan na ako ni Phyllis. Wala na akong pamilya. Walang pera. Hindi ko alam kung paano magsisimula. Kahit ikaw na lang ang maibalik sa akin, sapat na yun, Bianca. Mahal pa rin kita. Bumalik ka na sa akin, Han. Hindi ko kayang mabuhay nang wala ka. Ikaw lang ang minahal ko. Naloko lang ako. Nadala lang ako kay Phyllis. Pero ikaw ang asawa ko. Ikaw ang tahanan ko. Dahan-dahang humarap si Bianca kay Zack. Tumingin mula ulo hanggang paa, yung lalaking dati niyang pinagluluto at pinaglalaban na halos subuan niya. Yung lalaking nanlamig at nagtaksil, nag-iwan ng divorce papers sa lamesa. Wala na siyang nararamdaman na kahit na ano para sa lalaki. Sapat na sa kanyang nagdusa ito sa ginawa sa kanya, na pinagbayaran ng panluloko. Lahat ng ginawa mo sa akin, Zack, hindi ko kinalimutan yun. Minahal kita, inalagaan. Mas pinili kong maging simpleng babae para sa'yo. Pero dinurog mo ko. Ngayon kahit na lumuha ka pa ng dugo, hindi na kita tatanggapin. Humagulgol si Zack. Bianca, parang awa mo na. Wala na akong ibang lalapitan. Bankrupt na ako. Ikaw na lang ang kailangan ko, wala nang iba. Lumapit si Bianca at paluhod na umupo para magpantay sila. Hinawakan ng baba ni Zack at pilit tumingin sa mata niya. Zack, patay na ang dating Bianca na iniwan mo noon. Ibang Bianca nang kaharap mo ngayon. Tumayo si Bianca at pinagpag ang suit na nahawakan ni Zack. Ngayon, si Bianca Alcatraz na ang kaharap mo. Isang CEO at hindi ako nagbibigay ng limos sa mga basurang tinapon ko na. Kung ano man ang nararanasan mo ngayon, sinasabi ko sa'yo deserve mo yan, kaya magdusa ka. Pumito si Bianca. Bumukas ang pinto. Kasunod noon, pumasok si Rafael, tumayo sa tabi ni Bianca. Inakbayan ito ng babae hindi lang pag-aari niya, kundi bilang proteksyon. Ilabas niyo na siya. At next time, huwag niyo nang papapasukin. Utos ni Rafael sa dalawang gwardya. Hinila si Zack ng mga gwardya. Nagpupumiglas at sumisigaw. Bianca, mahal na mahal kita, Bianca. Huminto si Bianca at lumingon sa huling pagkakataon. Nakakasuka sa pandinig niya ang pagmamahal nitong sinasabi. Humarap na siya sa glass wall unit. Tapos na ang usapan. Ayaw niya na itong makita habang buhay. Sa araw na yon, namatay ang huling pag-asa ni Zack na maibalik sa kanya si Bianca. Naisip niyang sarado na ang puso nito. Naging matigas ang dating mapagmahal na babae. Para kay Bianca, tuluyan na lang magiging alamat ang babaeng hindi na lumingon sa lalaking nagturo sa kanya kung paano maging reyna sa pamamagitan ng panluloko. Ngayong nakamit niya na ang tagumpay, oras na para magmahal siyang muli. 3 taon nang nililigawan ni Rafael si Bianca. Hindi tulad ni Zack na puro salita lang. Habang si Rafael kapag sinabi, ginagawa nito. Naging matyaga ito pagdating sa kanya. Ito ang tagapagturo, tagapagtanggol. Siyang tagasalo kapag muntik nang sumuko si Bianca sa unang taon niya bilang CEO. Kahit kailan, hindi ito nag-demand, hindi siya nag-pressure. Hintayin kita. Iyon ang sabi ni Rafael sa kanya.
kahit abutin pa ng 10 taon kasi ang pagmamahal hindi naman minamadali yan, nagkukusang naramdaman. Huling gabi nila sa Aspen, tapos na ang deal. Pumirma na si Bianca sa harapan ng isang foreigner. 2.1 billion cash. Pagkatapos, nagpaalam na si Bianca. Gusto niyang i-treasure ang huling oras niya sa magandang lugar. Kasabay maglakad ni Bianca si Rafael. Pareho silang makapalang suot dahil sa malamig na lugar. Hanggang sa makarating sila sa gitna ng niebe. Puti ang lahat, tahimik, tanging ilaw lang ng log cabin at buwan ng kanilang kasama. Doon umupo si Bianca sa niebe. Nakaitim na wool coat, walang takong, boots lang. Tumingala ito kay Rafael na nakangiti. Ang lamig. Umupo din si Rafael. May dala itong itim na Burberry coat na mas makapal pa sa suot niya. Ipinatong nito ang coat sa balikat ni Bianca. Ayaw mo pa bang umuwi? Baka sipunin ka. Pagod ako, Rafael, pero dahil sa malamig na paligid, nawala lahat ng pagod ko. So anong plano mo after 2.1 billion deal? Bahagyang umiti si Rafael. Ginanap ang palad ni Bianca. Ikinulong sa loob ng jacket niya at mas lumapit pa sa babae. Ngayon ay magkadikit na sila ni Rafael. Dama niya na ang init ng presensya nito. Plano? Wala pa. Gusto ko lang pagising ko. May nakahandang mainit na kape sa mesa ko. Pag-uwi sa bahay may tumatawag sa aking mami. Mahinang natawa si Bianca sa sariling biro. Parang ang imposible kasing mangyari. Sure. Nakangiting wika ni Rafael na para bang nais siyang pagbigyan sa kanyang kahilingan. Rafael, kaya mo bang ibigay sa akin yun? Yung isang anak na bubuo sa pagkatao ko? Then marry me, Bianca. At hindi lang isang anak ang ibibigay ko sa'yo. Araw-araw, ipag-aanda kita ng kape. Mamahalin, iingatan. I love you so much, Bianca. Buong pusong niyakap ni Rafael ang babae. May luha sa mga mata ni Bianca pero nakangiti na. 3 taon mo kong hinintay. 3 taon mo kong inalagaan. 3 taon mo kong minahal nang hindi mo hinihingi yung kapalit. I love you too, Rafael. At yes, I will marry you. Mahal mo na ako? Oo. Oo, sinasagot na kita at hindi na siya pinatapos ni Rafael sa pagsasalita at pinagdikit nito ang kanilang mga labi. Matagal, hindi gumagalaw, basta lang ipinararamdam ni Rafael ang init ng pagmamahal nito. Hindi nagtagal, karagan ni Rafael si Bianca na sumisigaw. Iniikot sa ere, masayang masaya. Sa wakas tuluyan na nitong makakasama ang babaeng mahal, ang babaeng pinaka-iniintay. I love you, Bianca. At muling niyakap ng mahigpit si Bianca. Bago muling hinagkan, sa gitna ng niebe, sa gitna ng katahimikan ng Aspen, sumisigaw sa saya ang kanilang mga puso. Ang halik ng lalaking 3 taong naghintay, puno ng pananabik, masuyo, puno ng ingat. Hindi akalain ni Bianca na darating ang araw na magiging masaya siya muli. Pagbitaw ni Rafael sa labi niya, magkadikit ang noo nila, parehong naghahabol ng hininga, umuusok sa lamig. Karga siya nitong tinungo ang hotel na tinuluyan nila dahil sabi ng lalaki, malamig ng masyado. Bakit kasi hindi mo sinasabi na giniginaw ka rin? Kasi mas importante na mainitan ka. Ako nasanay na naghihintay sa lamig. Basta sa dulo, ikaw yung kasama ko. Yumuko si Bianca sa balikat ni Rafael sa unang pagkakataon, hindi bilang CEO, kundi bilang babae na sa wakas natutong magmahal ulit sa tamang tao, sa tamang panahon. At sa gabing yon, sa gitna ng nagyayelong lawa sa Aspen, nanalo si Rafael hindi ng negosyo, hindi ng deal, kundi ng puso ni Bianca, ang reyna ng kanyang buhay. 1 linggo matapos ang project nila sa US, pagbalik nila ni Rafael at Bianca sa Manila, tahimik lang, walang announcement sa kanilang relation. Although maraming nagsasabing bagay ang dalawa sa tuwing magkasama. Pero si Don Alejandro, hindi mo matataguan ang sikreto. Kung dati, sakto lang na nahahatid ni Rafael si Bianca sa bahay at sinusundo sa umaga, ngayon iba na ang galaw nito. May lambing, may bulaklak araw-araw kahit na magkasama ang dalawa. At sa araw na iyon, nasa Alcatraz Tower si Alejandro. Nagkakape nang pumasok si Rafael kasabay ni Bianca. Magkahawak kamay ang dalawa, kaya doon natuon ang mata ng may edad na lalaki.
Hindi pa man nagsasalita, ay nabasa na agad ni Alejandro ang kilos ng dalawa. Pero tumayo ito at tiningnan na magkahawak nilang kamay. Tiningnan din sa mata ang anak. Wala na siyang mabasang lamig doon. Bagkus ay may buhay na hindi na kagaya ng dati. Matapos sulyapan ng anak, tiningnan nito si Rafael, ang lalaking pinagkatiwalaan niya sa buhay ng anak niya. Rafael, yumuko ito, medyo kabado. Kahit gaano siya katapang sa harap ng mga investors, pero sa harap ng ama ni Bianca, naroon ang respeto at takot. Tito, 3 taon ko pong hinintay si Bianca. Tumango si Don Alejandro, lumapit kay Bianca at hinawakan ng pisngi ng anak. Masaya ka ba anak? Napaluha si Bianca dahil alam niyang sa ngayon nakakasiguro na siya sa lalaking nais makasama sa habang buhay. Maliban doon, naantig ang kanyang damdamin sa tanong ng kanyang ama. Yes po, Papa. Isara ang buong tower. Walang pasok, walang meeting. Lahat ng tauhan pumunta sa ballroom. Nagulat si Bianca. Nagkatinginan ng magkasintahan. Hindi ako nagdiwang nung naging CEO ka, anak. Pero ngayon, ang pinili mo, yun ang tunay na panalo, anak. Masaya ako ngayon, anak. Apo na lang ang kulang. Nilapitan niya ito at niyakap. Pa, thank you. Emosyonal niyang sabi. 6:00 ng gabi sa ballroom, imbis na business partners. Imbitado ang lahat ng empleyado, mula janitor hanggang VP. Halos 200 katao ang naroon. Sa gitna, may 10 layer na cake. May lechon, may alak, may live band, may fireworks sa rooftop, larawan ng pagdiriwang at kasiyahan. Tumayo si Don Alejandro sa stage, hawak ang mikropono. Sa tabi niya, si Rafael at Bianca. Magkahawak pa rin ng kamay ang dalawa. Sa gabing yun, opisyal na inannounce ni Don ang kanilang relasyon na ipinagdiriwang sa gabing yun. At sa harapan ng marami, isinabay na rin ni Rafael ang proposal para sa nobya. Kanina, kinuntsaba niya pa ang ama ni Bianca para sa pinakamahal na engagement ring na in-order pa niya sa ibang bansa. Mabuti at dumating sa takdang oras. Agad lumuhod si Rafael sa harapan ni Bianca at nag-propose na nga. Nagpalakpakan ng mga tao sa hindi inaasahang sweet na tagpo sa buong ballroom. Nagsigawan ng lahat sa tuwa. Si Bianca hindi mapigilan ng luha. Agad na nag-yes sa proposal ng nobyo. Niyakap kaagad siya nito matapos isuot ang singsing. Muling naghiyawan sa loob ng kiss. Nag-aalangan pa siya dahil naroon ang kanyang ama pero hindi niya maawat si Rafael. Naging masuyo ang halik nito, puno ng pagmamahal. Yun ang hudyat na simula na para magsaya ang lahat, magsayawan, mag-inuman at magkainan. Nakita niyang inabutan ng ama niya si Rafael ng wine. Maging siya, nag-toast sila at nilagok ang alak na nasa kupita. Silang tatlo, nagpapalitan ng bawat ngiti. Sa labas, kumikislap ang mga fireworks. Sabay din nilang pinapanood yung magkasintahan. Wala pang 1 buwan, after mag-propose ni Rafael, ay headline na Asia's Power Couple Alcatraz, Valdez Empire, na worth of 500 billion after merger. Sa isang pribadong isla sa Maldives, sa harap ni Don Alejandro at 20 bisita, nagpalitan ng aido si Bianca at Rafael. Walang media, walang ingay, sobrang pribado ang kanilang naging kasal. Suot ni Bianca ang simpleng puting gown. Walang diamond, pero sa daliri nito ang singsing na bigay ni Rafael na gawa sa nyebe ng aspen na nilagay sa resin. Para hindi niya makalimutan kung saan siya sumagot ng yes at unang nag-I love you kay Rafael. Napakasaya nila pareho, ang kanyang ama, ang best friend niyang si Ami na umiiyak dahil sa wakas natagpuan niya na ang kanyang forever habang ito naghahanap pa rin. At para magkasama na silang dalawang mag-bestie, kinuha niya itong assistant secretary. Mas malaki ang sweldo pero magaan ang trabaho. Sa unang pagkakataon after 3 years, iniwan ni Bianca ang laptop at si Rafael naman iniwan ang telepono. Ang destinasyon ng kanilang honeymoon ay sa Greece. Private villa at ang plano 2 linggo at sisiguraduhin ni Rafael na pagbalik nila, may baby na sa loob ng tiyan ni Bianca. Pero syempre,
Bago sila nag-honeymoon, isinaayos muna ang kanilang iniwang trabaho. Pagdating sa villa, puti ang lahat. Pader, kumot, buhangin. Tanging asul lang ang dagat at ng mata ni Rafael ang may kulay. Walang alarm. Nakangiti si Bianca. Hinubad ang suot na wedding ring para hindi magasgasan sa dagat kapag nag-swimming sila. Ngumiti si Rafael. Hinila siya palapit. Yes, sweetheart. At walang istorbo sa ating dalawa. Tayo lang dito. Halika dito. Sabay kabig kay Bianca. Kinikilig na napatili ang babae nang buhatin siya ng asawa. Inihiga sa kama at hinalikan sa noo. Sa tungkil ng ilong at sa kanyang labi. Malalim masuyo hanggang sa naging mapusok na si Rafael. Mapangahas at mapaghanap. Si Bianca tumutugon ng may pagmamahal at buong pusong ipinagkaloob ang sarili sa kanyang pinakamamahal na lalaki. At matapos ang masarap na gabi, nakatulog si Bianca sa bisig ni Rafael. Paggising niya, may kape at croissant sa tabi ng kama. At si Rafael nagbabasa ng libro sa balcony. Naka-white linen polo lang. Ang gwapo, hindi nakakasawang pagmasdan. Kahit sa ang aspeto niya tingnan, napakaswerte niya pa rin matapos maranasan ang isang bangungot sa kanyang buhay. Bumangon siya at lumapit sa asawa. Yumakap mula sa likod nito. Akala ko hindi ka marunong mag-relax. Tiningala siya bago binitiwan ng hawak na libro. May ngiti sa labing kinandong siya sa isang hita ng asawa. Natutunan ko sa'yo. Gusto kong mag-relax na kasama ka. Nagpalitan sila ng ngiti at matamis na halik sa labi. Pang-apat na gabi nila sa honeymoon. Kasalukuyan silang naghahaponan sa rooftop ng villa. With candlelight at may masarap sa tengang tunog ng alon. Ninamnam nila ang masarap na pakiramdam. Sapat na ang mga titig nila sa isa't isa. After ng dinner, naglakad ang dalawa sa gilid ng dalampasigan. Paa sa buhangin, kamay na magkahawak, at habang ginagawa nila iyon ni Rafael, ayaw niyang matapos ang mga sandaling yun. Bago matapos ang kanilang honeymoon, nanumpa sa kanyang lalaki na kailanman, hindi niya mararanasan ng sakit na pinaramdam sa kanya ni Zach. Siya man ay nanumpa rin na pakakamahalin ng buo si Rafael, hindi lang dahil mahal siya nito at kailangan niya ang asawa, kundi si Rafael na ngayon ang mundo niya. Sa huling araw nila sa kanilang honeymoon, habang nag-iimpake, nakita ni Bianca ang isang lumang dyaryo sa villa. May picture ni Zach sa front page. Bankrupt tycoon now, a construction worker. Napabuntong hininga siya. Hindi niya akalaing mapait ang kanyang naging ganti kay Zach sa panluloko nito sa kanya. Nawalan siya ng awa, pero sa totoo lang, naapuhap niya sa puso na hindi siya tunay na masaya na makitang lugmok ang isang tao dahil sa kanya. Kasi ang tunay na magpapasaya sa kanya ay ang pagpapatawad sa isang taong nanakit at nagdulot sa kanya ng trauma. Nilapitan siya ni Rafael mula sa likod, niyakap siya sa bewang. Binasa nitong nakalagay sa dyaryo. Nagsisisi ka ba? Hindi. Kasi kung hindi niya ako sinaktan, hindi kita makikilala. Kung hindi niya ako binitawan, hindi ako mapapasayo. Thank you. Dahil doon, natagpuan kita. Buong pagsuyo itong gumanti ng yakap, mas mainit, mas malambing. Sa eroplano, habang tulog si Bianca, nakasandal ito sa balikat ng asawa. Habang si Rafael, mahigpit na yakap ang pinakamamahal niya. 2 taon na ang lumipas at nagbago na ang buong landscape ng Asia. Wala nang Alcatraz Group at Valdez Shipping Lines, kundi iisa na lang ito ngayong Global Holdings. At ang CEO nito ay si Rafael Valdez, ang chairwoman si Bianca Alcatraz Valdez, na ngayon 6 na buwang buntis ng kambal. Ang matagal niya nang pinangarap na may tatawag na sa kanya ng mami tuwing uuwi ng bahay, galing trabaho, malapit nang matupad. Sa office naman ni Rafael, "Sir, yung Forbes interview, 30 minutes na lang." Wika ng assistant ni Rafael. Tumango ito pero hindi tiningnan ng mga papeles. Nakatitig siya sa ultrasound picture na nasa lamesa niya. 2 bilog, 2 heartbeat. Gumuhit ang ngiti ni Rafael. Well, hindi lang naman si Bianca ang excited para sa paparating na baby, kundi maging siya rin. Ang matagal nilang hinihintay pero hindi sinukuan. Nagsayaw sila sa Ubando, Bulacan.
Naniwala sa mga langis na pinapahid. Sa bawat pagsindi ng kandila na may orasyon at dasal. Dahil si Bianca, ito talaga ang gusto. Natatakot ang babae sa bangungot ng nakaraan. Dahil hindi pinalad si Zack at si Bianca na magka-baby kahit na nangako siyang hindi ito iiwan, kahit na hindi sila biniyayaan ng anak. Pero dahil sa matinding pagpupursigi, halos every month nasa obigayin ni silang mag-asawa upang kumonsulta. Sa test ay walang nakitang diferensya sa kanilang dalawa. Sadyang hindi pa ipinagkakaloob sa kanila after 1 year. Ngunit hindi sila sumuko at sa wakas heto kambal pa. Anak, si daddy mo nang magtatrabaho para sa gatas niyo ha? Bulong ni Rafael habang hinahaplos ang picture. Bumukas ang pinto. Pumasok si Bianca. Naka-maternity dress ng beige. Malaki na ang tiyan pero mas gumanda, mas nag-glow. Napunit ang matamis ng ngiti ni Rafael. Kasunod ni Bianca, ang personal driver, bit-bit ang bag ng babae. Binati nito si Rafael at nagpaalam na hihintayin si Bianca sa kotse. Hindi ka na naman nag-lunch. Sermon nito na may dalang lunchbox. Tumawa si Rafael. Tumayo at sinalubong ang asawa at hinalikan sa noo sa ilong tapos sa labi at inalalayan ng asawa. Umupo si Bianca sa lap ni Rafael kahit mahirap na dahil sa tiyan niya. Hinilig ang ulo sa balikat nito. Saglit na nagpahinga at dinama ang yakap ni Rafael. I hope you like the food. Nakahawak naman si Rafael sa tiyan ng asawa. Ramdam nito ang pagsipa ng kambal kaya natatawa si Rafael. Para itong nakikiliti, natatanggal lahat ng pagod niya sa tuwing naroon ang presensya ng mga anak niya. So, kumain na tayo. Sweetheart, hindi mo na ako kailangang dalhan ng lunch. I'm sure, ikaw nagluto na to. Sir Rafael, hindi ko naman pipilitin ang sarili ko kapag hindi ko na kayang magluto. Ayoko masanay ka sa luto ng iba. What did you call me? Okay, Mr. CEO. Bahagyang napangiti si Rafael. Okay, Mrs. Valdez. Ihahatid kita after lunch to make sure na safe kayo ng kambal at bukas. Uuwi ako para sabayan kang mag-lunch. Is that okay with you? Alright, boss. Biro nito na ikinatawa nilang pareho. Samantala, sa isang construction site sa Cavite, tirik ang araw. Naroon si Zack, nagbubuhat ng simento. Zack, bilisan mo dyan. Kundi walang sweldo. Tumangulang si Zack. Masakit man na ganito ang naging buhay niya. Kasalanan naman niya. Lunch break. Nagpahinga siya sa ilalim ng puno. May maliit na karinderya sa tabi at doon naagaw ang kanyang atensyon. At nandoon ang balita at naka-live. Nakita niya sa screen si Bianca. Napakaganda nito. Nakatayo sa tabi ang pinakamaswerteng lalaki na nakangiti. Si Rafael iyon, hawak-hawak ang bewang ng babae. Nawari ba pinoprotektahan at puno ng pagmamahal. Hinarap ni Bianca ang kamera bago nagsalita. This project is for our children, para sa next generation. Gusto namin ni Rafael na iwan ang mundong mas maayos kaysa dinatnan namin. Tumingin si Rafael kay Bianca sa TV. Kitang-kita ang pagmamahal sa mata ng lalaki. Yung tingin na hindi kailanman ibinigay ni Zack kay Bianca nung sila pa. Biglang nanikip ang dibdib ni Zack. Bumalik lahat ng alaala sa kanya. Ang masasakit na ginawa niya kay Bianca. Ang panluloko niya rito simula nang ikasal sila. Bianca, I'm sorry. Bulong niya tumulo ang luha pero walang nakarinig. Tinawag siya ng foreman. Elcano, tapos na ang lunch, umpisa na ng trabaho. Pinunasan ni Zack ang luha gamit ang maruming kamay. Binuhat ulit ang simento. Sa TV, tuloy ang interview. Masaya si Bianca, buo ang pamilya. At si Zack, sa ilalim ng araw, durog at mag-isa. Naintindihan niya ngayon ang sakit na ginawa niya noon kay Bianca. Dahil sa isang maling desisyon, naging semento ang kanyang kinabukasan. Habang si Bianca, hawak ang kamay ng lalaking tunay na nagmahal dito. Ang isang pangyayari sa buhay natin, hindi kailanman pwede pang ibalik, ngunit pwedeng baguhin sa kasalukuyan. Dahil hawak natin ang oras at kung paano patatakbuhin ito. 4 na taon pa ang lumipas at ngayon 3 taon na ang kambal ng mag-asawang Rafael at Bianca. Chairwoman pa rin ng MV Global ang babae at si Rafael pa rin ang CEO. Ang kanilang kambal ay sina Rafael Jr. at ang babae ay si Belle.
kasama palagi ang lolo, kung saan gusto nito at nag-e-enjoy ng sobrang matanda. At si Zack naman, hindi na ito construction worker lang, kundi project manager na ngayon sa isang mid-size construction firm. Maliit na posisyon kumpara sa dati nitong bilyon, pero marangal, pinaghirapan. Nagsimula siya sa baba, naging timekeeper, foreman, supervisor at sa 4 na taong pagpapakumbaba ay na-promote siya. Ngayon, nakapag-asawa at nagkaanak muli, pinili niyang babaeng katulad ni Bianca. Simple, maganda at mapagmahal. Nakita niya na iyon sa katauhan ni Sheena, ang dating asawa. Sa araw na yon, nakatakdang magtagpo ang 4. Nagkataong parehong na-invite sa open house ng bagong condo project. MV Global ang developer, sina Zack at Bianca. Naglalakad si Bianca, hawak ang kamay ni Belle. Nakasimpol lang na white dress. Napakasimple, may mababanaag na saya sa mga mata at kontento. Si Rafael nasa tabi niya. Karga ang anak na lalaki kasi napapagod sa paglalakad. At sa kabilang side ng showroom, naroon si Zack, nakapolo, may ID lace. Karga ang anak, nakatingin sa blueprint. Nang di sinasadya, nagtama ang mga mata ni Zack at Bianca. Saglit huminto ang oras. Si Zack ang unang yumuko. Hiyang-hiya, gusto nang tumalikod. Zack, ani Bianca. Napatingin si Zack kay Rafael. Protective pa rin. Larawan ng mapagmahal na asawa. Masaya si Zack dahil nasa mabuting kamay si Bianca. Dahil pag nagkataon, baka hindi niya rin kayang mapatawad ang sarili kung may masamang mangyari at hindi naging maayos ang buhay ng dating asawa. Mrs. Valdez, naging formal si Zack. May respeto ang pagtawag nito kay Bianca. Ngumiti ang babae. Matagal din silang hindi nagkita ni Zack at masaya siyang makitang maayos ito kaysa noong huli. Kamusta ka? Pareho pa nilang nasabi. Tumingin si Zack sa kambal. Kamukhang kamukha ni Belle ang ina. Kamukhang kamukha naman ni Rafael ang lalaking anak. Nagkamustahan saglit hanggang sa nagkapatawaran na. Kahit si Rafael, nakipagkamay kay Zack. Kumbaga matagal nang nangyari yun, maayos na ang lahat. Lumipas na ang mga sama ng loob, maging ang mga galit. Kahit ang dalawang babae, si Sheena at Bianca ay nag-usap na rin. Nagpasalamat si Zack kay Rafael sa pagiging maayos nito sa babae. Mahal pa rin ni Zack si Bianca. Hindi naman iyon nawala, pero mas lamang iyong saya dahil nasa matino itong lalaki. Nagbago na ako, Bianca. Marami akong natutunan sa iyo sa mga nangyari sa atin. Salamat dahil ikaw ang nagturo na ayusin ang buhay ko. Ani Zack kay Bianca. Ngumiti lang ang babae. Isang pagbubukas ng bagong umaga para sa kanilang lahat. Kay Sheena at Zack at sa kanila ni Rafael. Sa masayang wakas ng puno ng pagmamahalan, kapatawaran at pagiging buo. At dito nagtatapos ang love story ni Rafael at Bianca.